Ang sweldo ni Clara gayon pa man ay sapat bago bumagsak ang negosyo ni Ashton at kinailangan niyang huminto sa trabaho upang pagtuunan ang kanyang pagbubuntis. Kaya lahat ng perang kinita niya ay napunta sa pagsuporta sa sambahayan at pagpupondo sa pagsisimula ni Ashton. At gusto niya kumuha ng 60,000 mula doon. Naisip ni Clara na yun ay patas. Hindi rin mahirap hilingin kay Ashton. Ang 60,000 na hinihiling niya ay hindi man lang naging katumbas sa ginastos nito sa mga designer bag at alahas ni Ruby nitong mga nakaraang taon. Nang sandaling iyon, kinuha ni Ashton ang annulment paper at pinunit yun. Seryoso ka bang hiwalayan ako? Dahil lang sa tinulungan ko si Ruby sa proseso ng IVF. Sa harap ng agresibong pagtatanong ni Ashton, wala na sa mood si Clara para makipagtalo. Hindi ito naniniwalang may nagawa itong mali. Ang isang papel ng diborsyo ay maaaring maiprint ng ilang beses sa isang minuto. Ang pag-iwas dito ay hindi makakatulong. Sa sobrang galit, tumayo si Ashton sa kinauupuan. At tulad ng isang hindi mapakaling aso, siya ay nagbabalik-balik na sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Clara, kung talagang naaapektuhan ka, maaari akong sumulat ng isang garantiya o testamento na nangangako na hindi ko kikilalanin ang anak ni Ruby o hahayaan silang magmana ng alinman sa aking mga ari-arian. Siguradong magiging mabuti ang pakiramdam mo tungkol doon, tama ba? Huminga ng malalim si Clara. Bakit hindi maintindihan ni Ashton? Ano ang pakiramdam na makita ang isang bata na lumaki, na nakikita ang pagkakahawig dito? After all, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Paano nito naisip na hindi siya maaapektuhan? Kung pagkakatiwalaan pa niya si Ashton, siya na ang pinakamalaking tanga sa mundo. Ashton, wala akong pakialam kung sino ang pipiliin mong mahalin, kung kanino mo gusto magkaanak, o kung sino ang gumastos ng pera mo. Minahal kita sa loob ng 8 taon. Kahit na tinitiis ko si Ruby, iniisip kong hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pero ngayon, nakikita ko ng malinaw na hindi ka na ganun kahalaga sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit gusto ko ng diborsyo ay dahil patay na ang puso ko. Hindi na kita mahal. Ganun kasimple. Naiintindihan mo ba? Habang nagsasalita si Clara, nanatili siyang kalmado at makatwiran. Hindi siya nagmamakaawa o umiiyak tulad ng dati. Hindi rin siya nawala ng bait dahil sa selos. Hindi maintindihan ni Clara ang reaksyon ni Ashton. Dahil kahit kailan ay hindi nito pinahalagahan ang meron sila. Hindi ba mas mabuti kung hihiwalayan na lang siya nito at nang makasama nito si Ruby? O nasiyahan ba ito sa pagkakaroon ng isang tapat na asawa sa bahay? Habang hinahabol nito si Ruby, nag-impake si Clara ng kanyang mga gamit at inilagay ang bagong annulment paper sa mesa. Nag-iwan siya ng note na nagsasabing balak niyang lumipat. Sa totoo lang, walang idea si Clara kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa malayo at pagkatapos magbitiw, ay unti-unti siyang nawala ng ugnayan sa mga kaibigan at katrabaho niya. Nang makaramdam siya ng pagkaligaw, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Willie. Clara, bakit may dala kang maleta? Saglit na nag-alinlangan si Clara, ngunit nagpasya siyang ibahagi ang lahat ng nangyari nitong nakaraang araw. Sandaling nagulat si Willie, ngunit agad ding nakabawi. Meron akong maliit na apartment na magagamit. Kung gusto mo, pwede kang mag-stay doon. Talaga, maaari ako magbayad ng renta. Ngunit maaari ba akong magkaroon ng ilang buwan para makapag-ayos? Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho. Wala akong sapat na pera sa ngayon. Humakbang si Willie at kinuha ang maleta mula sa kamay ni Clara. Clara, huwag ka masyadong formal sa akin. Siya nga pala, may plano ka bang maghanap ng trabaho? Umiling si Clara. Gayunpaman, iminungkahi ni Willie na subukan niyang mag-apply sa alok ng kanyang kumpanya sa ngalan ng kanyang referral. Talaga, Willie, salamat talaga. Ang interview ay naging maayos at pagkaraan lamang ng 1 linggo, opisyal na nagsimulang magtrabaho si Clara.
Samantala, si Ashton ay walang humpay na tumatawag at nagme-message kay Clara. Hindi ito pinansin ni Clara ng lubusan. At pagkatapos ng maraming beses na abala, nagpa siyang harangan ito. Ang dahilan kung bakit hindi niya tinanggal ang kontak nito ay kailangan pa rin niyang tapusin ang kanilang diborsyo. Walang idea si Clara kung paano nalaman ni Ashton kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit nagpalit ito ng taktika at sinimulan siyang iharas sa ibang paraan. Ngayon, isa na namang bouquet ng bulaklak at isang magarpong afternoon tea ang inihatid sa mesa ni Clara. Sinabi ni Clara kay Ashton na itatapon na lang niya ang mga bagay na yon at iminungkahi niyang wag na lang sayangin ang pera sa pagsisikap. Mabilis na tumugon si Ashton. Walang problema. Para sa'yo talaga ang mga yan. Kaya maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa mga yan. Nagsimula pang mag-post si Ashton sa social media araw-araw. Ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagbili ng mga bulaklak, kasama ang ilang caption na nakakakilabot. Ang mga bulaklak ay namumulaklak taon-taon at umaasa ako na muling mamumulaklak ang ating pagmamahala. Yun ang mga caption na ipinopost ni Ashton. Ilang beses pa nitong hinihintay si Clara sa labas ng opisina para sunduin pagkatapos ng trabaho. At para makaiwas si Clara, kinailangan niyang sumakay sa kotse ni Willie. Yung mga bulaklak naman, hindi niya itinapon. Sa halip, ibinigay niya ito sa isa sa kanyang mga katrabaho. Ngayon, isa sa mga babaeng kumuha ng bulaklak ay bumubulusok sa pagkainggit. Clara, pwede mo ba akong bigyan ng advice kung paano makakuha ng mga lalaking ganyan? Meron kang isang mapagmahal na lalaki na naghihintay sa ibaba habang ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito ay naghahatid sa iyo pauwi. Saglit na natigilan si Clara. Anak ng may-ari? Sino? Mukhang nagulat ang katrabaho ni Clara. Si Mr. William. Siya ang nag-utos na kunin ka. Paano hindi mo alam? Sa totoo lang, walang idea si Clara tungkol doon. Kung iisipin, katwiran na si Willie ay napakabata na nanggaling sa isang mayamang pamilya upang mamuhay ng mag-isa sa isang napakalaking bahay at magkaroon ng apartment habang nasa kolehiyo. Still, hindi pa rin mag-connect sa isipan ni Clara na si Willie ay anak ng may-ari ng kumpanya. Habang nag-iisip si Clara, tinawag siya ni Willie sa opisina nito at yun ang nagpabalik kay Clara sa realidad na nagpaalala sa kanya na meron siyang mahalagang report. Ang negosyo ng pamilya ni Willie ay dalubhasa sa pangangalakal ng mga dekalidad na antigo. Ngunit may branch din ito sa modernong sini. Bagamat ang transaction sa bagong lugar na iyon ay hindi kasing benta ng mga nasa high-end na merkado. Nagawa nitong gumawa ng isang angkop na lugar at nagawa nito ng maayos. Nagkataon, ang ilan sa mga painting ni Ruby ay nakahanda para sa auction sa bagong kategoryang iyon na may mga presyong umaaligid sa daang libong marka. Gayunpaman, natuklasan ni Clara ang isang seryosong issue. Ang gawa ni Ruby ay plagiarize at pinagsama ang mga piraso mula sa hindi gaanong kilalang mga artista. Sa una ay hindi napansin, ngunit natukoy ni Clara ang problema gamit ang pagsusuri ng data. There's not much to do when all I can is thinking about you.